Network Entertainment. Hello! Hello. Hello, Deep Dive. Hello. Hello. The boys are back. The boys are back. The boys are back for a Deep Dive episode here at the world-famous Bago Matulog Studios. May cabinet sa likod ni Andren, mga kaibigan. Andito rin si Alexio Tabafunda. Hopefully, maybe in the next month or so, magkaroon na ng improvement sa studio na to. I think it looks great now how it is. Right? Talaga? Talaga? Itong blank space, pare, they can imagine anything. Yung, Kung green screen to, sila na sila yung charge. ipikit nyo lang yung mata nyo, tapos i-imagine nyo kung ano nangyayari. So, Basta chinecheck mas ko lang. maganda sa apartment ni Andren. Oo. Oo naman. Grabe naman. Leaps and bounds. Oh, Mas dude. maganda ba dito tayo sa Dude, ayoko nang umalis dito minsan. Sinasabi ni Andon minsan, pwede pa akong matulog sa studio, Ren? Hindi, sabi ko kung emergency. Pwede ako maglagay ng beer sa ref. Every week may emergency. Hindi, na. paano kung bumagyo ng solid? Oh. Bakit? Pwede makita. Ba't nababaha ba kayo doon? Ha? Hindi, as in, paano ako makaka-uwi? Paano kung may hail? 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 What the hell? Tapos, What the hell, ha? So, pwedeng, paano kung sinabi kong, friend, my liege, Friendo. pwede ba makitulog muna dito sa saan studio? yung friendo? Di ba sa din? Si Javier Bardem yun. Friendo. How much have you lost in a coin? I don't know what I'm calling. Yun. So, ano yung pag-usapan natin? Deep dive episode to. Ano rin. Kaya nga di ako nag-catchphrase kasi iba to eh. Iba to. Like first time nga, ang weird eh. Like, No, first time mo Yes. mag-dive, no? Oh, First time ko- first time mo welcome. Welcome to welcome. Deep Dive. it's a Welcome to very, Deep Dive, very pare. different feel. Oh, iba. Kasi before... May unnecessary OBB din? Meron, pare. Meron. Hindi, ang tanong, Andren, marunong ka ba lumangoy? Hindi. Hindi ka marunong. Sakto. Kasi Sakto. tayo ay Mag-deep dive. Malulunod sa Drown. mga bagay na pag-uusapan natin. I can't drown my demons. They know how to swim. Pero, Okay. So, bago... as we are talking now, yes. gabi na, nagpaplano kami kung may time at kumabot, is manood kami ng Naked Gun. Naked gun. After this, which was bakit Kasi nakaubad siya na yun. directed by Akiva Schaffer. The Keeves, pare. Akiva Schaffer. So, kung niyo kanila si Akiva Schaffer, he is the director ng usual na mga SNL digital shorts ng panahon ng Lonely Island. Siya ba yung naka-bowling cut sa kanilang tatlo? Hindi, si Yorma yun. Si Irma. Si Akiva yung mukhang Jew. They're all quite Jewy, pare. Siya yung nakasalamin. Oh, yeah. So, si Akiva, ang nag-direct ng Naked Gun, tapos inisip namin, okay, bago tayo pumunta doon, let's be productive, pare. At pag-usapan natin ang The Lonely Island. Oh my God. Lonely Island. I fucking love the Lonely I love them so much. Alexio is a very Lonely Island. You're a Lonely Islander, pare. Oh, I'm a Quaid. Yung ba yung tawag? As it were. Talaga? Kasi may podcast sila, diba? Which is I recently have... Ako pinakinggan ko lahat. Lahat ba? Lahat Ako na naka-apat napakinggan na ko. episode na ako. Tapos tawag na sa fans ng mga Quaids. Quaid Army. But Quaids. Reference siya sa anong movie niya yun ni Arnold Schwarzenegger na pangalan niya. Basta! Dennis Quaid? Hindi. Ayun. Okay, so, pag-uusapan natin Noise. the boys, pare. The boys, ang idol The boys are back. Tawag doon, ano ba yung mga, the mother lovers, the Mother Lovers. Dick in the Box, The Incredibads. I'm on the Boats, the Incredibads, The Magentlemen. the We Like Sports and I Don't Care, ano yun? We like sports and I don't care who knows. I don't care who knows. Yan. Pag-usapan natin yan right after this very deep dive OBB. Umahon na kami mula Ito sa yung deep ito dive. yung thing nyo? Hindi mo nakita yung mga deep dive episodes. Yung OBB ng deep dive episode is basically yung OBB ng Bago Matulog. Pero na meron lang filter na nasa underwater. Walang pangbayad sa graphic design. Wala. Ginawa ka lang yun sa Filmora Wondership. Ayun. So, yeah, man. Lonely Island. The pare. best. Oo. I think
the best musical comedy group. The only musical comedy group I can take. Talaga? Yeah. Ah, May Wala, sa flight. hindi Flight of the Conchords? Ah, hindi ka Talaga? fan ng- Oh, man. Ganda rin na Jenny? Jenny. Dapat pala Flight of the Conchords. Wala, Wala, hindi ko mahilig sana. Yeah. Why don't you tell me, Jenny? Why don't you tell me, oh, how we made love in oh, sweet sandwiches? Pati See out my eyes, my way with words. Does it look like me? Pati Bo Burnham, hindi masyado. Ay, hindi naman comedian. Tenacious D ba? Tenacious D. Tinak? Tinak and Ayos D. Isa lang yung alam kong kanta ng Tenacious D. Ano? Yung, The metal. hindi, The Tribute. The tribute. Tribute. Ah. Tribute to the greatest song in the world. Well, Wala alam talaga sobrang, I think wala silang pumalyang I would sketch. say Ay, though, meron. Okay. meron. May mga off. Pero kasi para sa akin, if you're looking at eras of comedy, malaking parte doon yung SNL. Because doon sila nanggagaling halos lahat eh. So, pag nakita mo, nagkaroon ng time na si Eddie Murphy yung top dog, tapos may Adam Sandler, Will Ferrell. tapos Will Ferrell. So good. Tapos parang after nun, for the longest time, parang mahirap parang nahirapan sila to find another Yes. type of comedy. And I think sila to eh. Yes. Para Parang sa akin Era-defining. Oo. Like, syempre hindi ko naman inaano yung mga iba. Like, syempre, nag-exist naman sila Ben Stiller and everything. Pero ito, ano siya eh, talagang, parang, dun na-encapsulate yung internet humor. Oh. Yung timing nila iba. Very, like for its time, very weird. Oh, Yung mga right ibang sketch. talaga. Weird talaga. Right Oo. place, right time talaga Yes. yung pagdating nila eh. I would say, Hindi sing niya weird ng Tim and Eric, pero it's pretty fucking weird. malaking bagay yung time niya. Pero at the same time, dahil nga siguro, lumaki sila sa comedy this way, tapos dinevelop nila this way, tapos ang naging primary medium nila was YouTube or yung pagka-virality nila. Yun yung parang I think yung boses na kumbaga parang yung ginamit nilang style is talagang kakaiba, di ba? Parang ganun. I mean, malayo ng laking departure nung pag nakita mo yung Eddie Murphy, Adam Sandler, Will Ferrell. Lonely. Ang laki na The Boys. magkakalayo yung sense of humors ng mga yun eh. Tapos pagdating nung sa Lonely Island talagang iba talaga eh. Parang ang dami nilang I would say product din siya ng mga naunang time. Kasi kung nagpatuloy sila doing their own thing, kapag ginawa nila yon tapos hindi nang exist yung before, hindi siya magiging step by step evolutionary. Parang ganun. Doon makikita yung changes eh. Kung paano nag-evolve ang comedy talaga. Maganda nga, I think yun nga yung super advantage talaga nila is mas wider audience yung. Kasi kahit mga hindi nanonood ng SNL, nakilala sila dahil Yes. dahil nag-viral sila. Diba? Kasi ako, lumaki ako Will Ferrell. So parang, nung time na na-appreciate ko na yung comedy talaga, siguro bata ako for Jim Carrey. Yung Adam Sandler, sakto lang. Pero nung na-discover mo na yung Will Ferrell, syempre may intersections naman yung mga yun. Yung ganong type of comedy, parang, oh shit, ito na yung ano. Sa pagdating ng Lonely Island, parang iba na naman to. Parang ganon. So, anong introduction nyo to the Lonely Island Boys? Hindi mo matandaan. Hindi, SNL talaga eh. Yeah. Digital shorts. Digital shorts, pero like yung sinasabi na marami. Backseats man ba? Backseats. Yun nung na-discover ko na sila doon ako parang nag-YouTube eh. Parang, nag-backtrack eh. ang kagong solid ito Nandami nilang diba? katakahan. The Boo. Mga ganun. Pero I think yung unang sketch na panood ko na digital short, parang Dick in a Box, Natalie's Rap. parang Natalie's Rap ata yung Natalie's una eh. Rap Kasi talaga. parang siya very early. Early pa rin siya. Parang, Was it earlier than Lazy Sunday? hindi, nauna Hindi, yung Lazy Sunday yung una nilang hit okay. with SNL. Grabe yun. Pero parang, hindi ko alam kung yung Lazy Sunday, parang pangatlo nila or something. Kasi nauna yung Lettuce eh. Diba? Nalala niyo yung Lettuce? Kakang ganda ng Lettuce. Pero maganda lang siya kung napanood mo na yung mga iba, tas parang naintindihan mo na sila. Kasi Parang kung yun ganun. yung first mo, parang, Mahirap. I think Lazy Sunday is the perfect one. Parang- Parang hardcore gangster rap, pero tungkol lang sa pagpunta sa scene. medyo nerdy eh, no? Nerdy humor. Either nung time na yun kasi, nauso talaga yung sa internet ka humahanap ng mga shit eh. Kasi hindi mo naman mapanood to sa TV natin eh.
So ito yung mga time na makakarinig ka ng mga medyo bobo na talagang internet comedy na mga John Lajoie. Alam mo si John Lajoie? Oo, Oo, di ba? Yung everyday normal guy. Everyday normal guy. Mga ganong klaseng type. Si MC Vagina. Diba? Si John Lajoie ba yun? Oh, si I Kill People. Hindi ko matanda na si John Lajoie yun. Talaga ba? It's just the many characters that he plays. Eh. Si Andy Samberg in everything. I think baka nga Natalie Strap yung una ko. Either Natalie Strap or Lazy Sunday lang talaga. Yeah. Hindi ko alam. Ikaw ba? Lazy Sunday. Woke up in the late afternoon. Called Parnell just to see how he's doing. Hello, what up, Par? Hey, Sandberg, what's cracking? Thinking what I'm thinking. Yeah, what's happening? Di ba solid eh? Okay. And it's such a good, it's catchy din kasi. So hindi lang siya song na, nakakatawa. It's also fucking pleasing sa ear. Sa akin, ang pinakauna talaga, yun, Lazy Sunday. Pero pag sa internet, yung nagsusearch sa internet, Jizz in My Pants. Jizz in My nga, Pants. Jizz in My Pants pa From pala. Incredibad. Jizz in My My Pants. Pants. Ang ganda na escalation nung kala mo about a guy nalalabasan ng pala. Pero nilalabasan siya sa lahat. When Bruce Willis was dead by the end of Sixth Sense. Jizz in My I ate some grapes and that's jizz in my pants. Diba sobrang, yung escalation nila iba. Iba. Kasi Iba. so para sa mga uninitiated, well, we are initiated. Our three groups, members of the League of Shadows. Sorry. Kailangan lang gawin yung... Para matanggal na sa Pag sinabi yung initiated, parang nakakasakagad sa utak ko na kailangan mo sabihin. Kaya ganun kayo, no? Tawag dun, pag gumagawa ka ng sketch, parang same formula naman joke. So may game yung sketch, di ba? Kung ano yung sketch. So, Jizz in My Pants is, okay, nalabasan sila sa pantalon nila. So, yun yung pinaka-joke. Tapos yung mga beats is bawat punchline. So, kailangan marunong ka mag-escalate ng beat properly. Hindi yung pupunta ka agad dun sa, mabilis sila labasan, tapos babalik ka rin sa hindi sila mabilis labasan. Di ba? Parang ganun. So, dapat marunong ka mag-escalate. Bibuild up mo ba yan eh? Yeah, bibuild up mo para ma-earn mo, 'di ba? Yung mga twists and everything. Magaling sila mag-ganun. Yes. Pero sobrang unconventional, I would say, yung escalation nila compared to like the traditional ones na gumagawa ng sketches. Hindi unconventional. Conventional but very different yung pag-escalate. Pinipiga nila eh. Oh, Pinipiga nila talaga. merong wild sa Natalie Strap. Parang minsan meron silang, 'di ba, ang simula nila, 'di ba, parang in-interview siya ni Chris Parnell, 'di ba, parang ganito. Tapos hardcore rap. So gets na ng mga tao, shit, hardcore rapper to. Tapos yung second verse niya, parang may minura siyang bata kaagad eh. Parang ganun kaagad. So parang yung escalation niya, parang nandito siya, gets na namin yung konsepto. Bilang boom! Malayo ka! Bigla na. Meron sila mga ganda. Diba? Yung parang yung throw it on the ground. Yun Like pa yun. parang may, basta yung, fuck, sell out ka. Tapos biglang dumating na sa point na may nag-uusap lang na celebrity. Tapos sinipa lang niya yung table. Hollywood phonies. Hindi naman siya pinapansin. Parang nilagay niya yung sarili sa situation na yun. Ang galing nila mag-escalate talaga ng sketches na hindi mo talaga iba. Sobrang weird. And very musical sila eh. So I think yes. naging mas palatable sila because merong beat, may music, may kasama yung ganun, di ba? Sino man gumagawa ng beats? Like sobrang Si Yorma poppin'. ba? Si Yorma ba? Si Yorma tsaka yung yung kapatid niya. di ba? Wild, no? Pero, Meron silang kanta yung Grave Plot. Tapos wala lang. Nag-rap lang sila. Ano tawag doon? Sa second album yun, di ba? Hindi grave plot eh, pero yung parang ano yun, diaper money. Ay, Diaper Money. Oo. Tapos nag-rap lang Ganda sila nun. about being married at kung gaano kahirap. Parang hardcore rap song siya about being adults. Oo. Yung mundane part of being adults. I got that grave money. I got that grave plot. Tapos yung ang beat Wobbledy drop in my grave plot. Ang ganda. Hindi ko alam to. Tapos nakakatawa lang yung reveal na yung pangalan niya, si Young Sandwich. Nakalagay doon sa fucking sa lapida. Ang galing nila doon sa mga little things eh. Hindi lang one thing eh. A lot of mundane things na sobrang hinahype. Yun Marami silang ganun. Tama. Marami rin silang parang ang feeling is nakatingin sila sa'yo, nag-wink sila sa'yo blatantly. Parang ganun yung feeling. Like a lot of like ganong klaseng flavor. I'm on a boat, mga ganun. Yun. Grabe yun. Ang ganda na parang yung ano lang niya, idea niya is, okay, sasakay tayong boat. Sinong dadalhin natin? Si Tiffy. Tapos ang laking bagay ng
Oh, Fuck Len, I'm on a Bowie, motherfucker! hindi dapat maangas yung lyrics. Oo. Di ba? Parang sinasabi nila kung ano experience sa boat. Pinakagusto ko dun. Kasi na I'm on a boat, may clout na sila na, di ba? So puta may T-Pain na, di ba? Tayo na sa yung verse ni T-Pain, sobrang T-Pain lang talaga eh. I never been on a boat. It's a big blue watery world. Look at me. Gawa gano'n lang siya. Diba? Sobrang galing din nila sa ganun. Nag-play sila ng mga usual na marinig mo sa music. Tapos ano, ikaw ba Alexio, dahil ikaw ang pinaka-fan. Ano ang dahil ikaw I think probably most consumed dito. Ano ang goated mo? Ililista ko ba yung mga Kahit ano pare. Kahit it's a loose format. Okay. Ito alam ko na pinag-usapan natin ito isang gabi. Talaga ba? I ran so far away. Totoo. Sobrang talaga yun. Sobrang ganda nun. Ang ganda niya eh. Kasi maganda yung kanta kasi sinabol nila si Aphex Twin. Diba? Sobrang solid nung like, yung may reveal pa nga sa gitna ng kanta na puta si Adam Levine pala itong kasama nila kumanta. Oo, grabe. Sobrang the best yun. Si Adam Levine. Tapos, umabot sa point na may mga bata. Naka-leather jacket siya, naglalakad siya sa alleyway, tapos may mga bata may mga batang kumakanta rin yung kinakanta yung chorus. Napanood mo na yung I Ran So Far Away? Hindi pa. Okay, so ang premise ng I Ran So Far Away, may isang United Nations thing. Totoo to Si Mahmoud. Si Mahmoud something. Ahmadinejad? Yeah, I know the issue. Yun. Yung issue na yun, di ba, na nag-tyrant siya, na dinidili niya yung Holocaust. Homophobic siya. So itong Lonely Island people na to, nakita nila to, tapos bilang inisip niya, alam mo, gawa tayo ng love song tungkol sa kanya. Tapos si Fred Armisen yung nag-play kay Mahmoud. I remember this. Sobrang ganda pare. Yes. Tapos ang lupit kasi one, nagulat ako na so ito very much aware na ako about Lonely Island. Fan na ako. Noong nakita ko yun, saka parang I can't believe parang inisip ko parang sa writer's room ng SNL. Kanino natin bibigay itong political issue na to? Parang ganun. Tapos sila yung nakapulot no? Binigay nila doon sige, bigay natin kila Andy Samberg para gagawin nila ng solid. Ganda nun. Ang ganda. Sobrang ano niya. Yung paborito kong line doon is tawag doon you ran for the president, I ran. We ran together to a tropical island. Ganda ng yung scheme. Yung rhyme scheme, yung ABB's rhyme scheme. Hindi ko nga alam yun di ba? Tapos yung pinakagusto ko dun is yung treated siya as yung mga tao dun sa video, lahat sila seryoso. Played straight talaga. Tapos si Adam Levine, na doon talagang kinanta niya as if totoo siyang katas. Ang ganda ng pagkaanda, di ba? Yung tsura pa niya. Yung extended chorus niya, pinaka-natatawa rin ako. I look around the stars and dream. Gagong ganda nun yung ni-reveal siya, nakasuot siya ng all white. Seryoso siya eh. Tapos, may scenes doon na nasa bridge sila. Tapos nagko-piano si Vanessa Carlton na nasa likod siya ng truck, tapos nagpa-piano. Well shot. Yun yung una. Maganda. Well shot. Di ba? Tapos maganda yung kanta. Tapos nakakatawa siya. I think kasi ang point yata nila, it has to be well made. All of their songs are catchy. That makes it funnier yung time na yun, na wala sila masyadong, like kunwari, pag nakita ka ng mga, yung mother lover, ang daming tingin sa camera, ang daming winky-winky, maraming mga katangahan, maraming mga inside joke or parang breaking the fourth wall. Doon wala eh. Totoong kanta siya eh. Ang pinaka-bobo lang nilang ginawa doon. Yung floppy hand sa... The floppy hand ba? Pinag-usapan nila sa podcast nila na napaka Lonely Island bit ng gumanon siya sa piano. Kasi fake pianoing eh. Tapos parang nahalata mo siya, pero parang tinatry pa nilang gawin seryoso. Bilang may isang shot lang na parang, fake yung piano. Kasi, gumanon siya ng solid. Parang ginanon niya lang ng solid yung piano. Putang ina, laugh trip eh. Galing yun. Galing nung... So, I Ran So Far Away, number 1. Yun yung number 1. Hindi strictly number 1. One of the top talaga yung Jack Sparrow. Jack Sparrow. Hindi mo siya gusto yung sakto lang. Keira Knightley. Ang ganda kasi... Nagbabanggit lang siya ng ibang movies. Na pirates.
Hindi, as in sobrang random na movie. Talaga ba? This is Tony Montana. That's Aaron Brockovich is my name. sobrang gago lang. Tapos yung ending nun, nag-spoken word lang siya. Si Andy Samberg, man, parang Michael Bolton is a cinephile. Tapos walang kinalaman dun sa... Ang wild na si Michael Bolton yung of all people na pwede nalang i-collaborate. Parang sige, gawa tayo ng pinaka-off tangent na kasama. Parang may napanood ako sa isang interview ni Michael Bolton. Tinanong sa kanya na, yun na yung final song. Sabi niya, hindi, may mga mas malala pa silang gustong sabihin. Pero ayaw ko gawin. Parang ganda. Listen, Michael Bolton, we need you to listen up. Tapos hindi na siya nakikinig. Jack Sparrow, Ganda. Keira Knightley. Ikaw ba? Ano pa? One of the best. One of the best, I would say is... nag-blank ako kasi sobrang daming... Ako. Bibigay ako ng medyo... Deep cut ba to? Hindi naman deep cut. Pero I would say sikat siya. Pero hindi siya na-appreciate as much as nung pinakinggan ko siya ulit tsaka pinakinggan ko yung podcast. Yung Mother Lover talaga. Wait! Tanang Mother Lover. Ang ayoko lang sa Mother Lover, nabitin ako. Nabitin ka? Kasi ganun yung ending, di ba? Happy Mother's Day. Parang tapos na. Tapos parang, ang dami pang pwede. Gago. Sobrang grabe yung lines. What is it? I forgot it's Mother's Day. We're gonna call it all up under the covers day. Tapos parang, ang para sa akin, in the history of all funny things, andun yung one of the best punchlines ever na hindi nasa song, nandun sa music video. Yung mag-sex na sila. Tapos binaba niya yung picture ni Justin Timberlake. Tapos nag-no si Andy Samberg, inangat niya ulit. Tapos yun natin, parang goddamn. Sobrang nakakatawa na puta. Gago, may isang scene din na sobrang tawan-tawa ako. Yung parang si Justin Timberlake, tapos si Nani, naghahalikan, tapos biglang pumasok si Andy Samberg, tapos kumana siya. Yung nasa kusina. May kinuha lang, tapos gumaganon sila. Nag-approve lang sila. Ang ganda. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Gusto ko talaga yung Hindi ko alam kasi kung alam doon ng Pero panoorin nyo, hindi nyo ba napapanood? Yung Space Olympics. Ang ganda ng Space Olympics. Hindi ko alam yun, Space Olympics. Hindi ko Para alam siyang sino video tungkol sa Olympics in the future. Yes. Na hold siya in space. Oo, kasi para maangas. Para maangas. Sa space na sila Tapos lahat ng sports, space-based na. Okay. Tapos parang nawalan sila ng budget. So unti-unting kina-cancel yung mga events. Hindi ko alam kung parang nangyari to in real life nung lumabas siya. Kasi medyo late ko na siya napanood. Oo. Pero nakakatawa kasi yung kanta catchy yung Space Disc is totally canceled. Kina-cancel nila isa-isa. Space Luge is also canceled. Tapos sobrang whack lang talaga yung music video Kasi niya. tas yung sobrang hirap pala mag-hold ng event sa space. Oo. Kaya Kasi walang, hirapan. there is no light and sound. A venue with no light and sound. Gumagano sila. Tapos ang ginawa yung wala na siya magawa, pinindot yung self-destruct. Tapos naging madrama yung kanta sa dulo. Like parang, hindi siya pupuntang heaven dahil sa sins na ginawa niya. Parang pinatakas niya yung mga ibang space Olympians. Tapos parang the captain goes down with his ship. Tapos yung huli niya sinabi, all my sins won't take me to heaven. Tapos sobrang siya? Later on na to? Hindi. Parang 2009 siya eh. Parang talaga? Incredible pa. Wow.
Ano ba nauna? Incredible o Turtleneck Chain? Incredible yung Incredible unang yung album nila. pinaka- Okay. So, isa andun sa lahat mga- ng hits. Ang ganda ng Incredible. Pakinggan nyo yung Punch You in the Jeans. Oh, punch you in the jeans. I'll punch you in the Yung, jeans. speaking of punching, isa rin sa mga paborito ko na underrated. O, hindi naman underrated. I think a lot of people like it. Oh, parang, properly rated. Properly rated. Yeah, it's pretty- People getting punched just before eating, pare. Ganda. like- Isa rin na weird. Parang sa akin, peak Lonely Island, Ayun, yun. Di peak sa kabobohan. book nila. Kung may gusto ka na parang, okay, gets mo yung kabobohan nila, pero at the same time, makikita mo na in a refined way na. Like, kunwari, na-craft na nila yung boses nila in a way na sobrang palatable na sa lahat. Parang ganun. I would say, people getting punched just before eating is a good way to kind of understand the Lonely Island sense of humor. Oh. Na ganun. So basically, ganun siya. Yun lang yung sketch. Yun yung, bago kumain, lalabas si Andy Samberg, tapos may sasapakin siya. Nasapakin siya. Andun si Dave Grohl. Oh, si David saka si Bon Jovi. Bon Jovi. Tapos nag-instant recovery si Bon Jovi. Daya eh. Sabi nila sa podcast nila, Dahil ayaw niya magpasapak. ayaw niyang makita na bumagsak siya. Tangina arte po. Oo nga. Anyway. Tapos naging zombie siya. Buti pa si Dave Grohl, pare. Oo. Okay lang. Tsaka si Diba? Taylor Hawkins. Saka si Taylor Hawkins. Sabay, dalawa pa sila nasuntok. Oo. Diba? So, yun yung, ayun lang din. Tsaka, doon mo makikita rin na wala silang pakialam sa ending It minsan. goes It goes into a wherever weird they place, wanna eh. fucking go. Parang ganun. So, Yung freeze frame, yung tumingin silang lahat sa camera. follow your dreams. Sobrang, ano to? Ang galing eh. Sobrang bobo talaga. Tapos may part doon, nasasapakin niya si Will Forte ulit. Diba? Pero hindi pa siya kumakain. Hindi ba- Hindi. Nakita niya. Oh, nakita Nakita niya. niya. Tapos Oo. naging zombie siya. Tapos, Hindi, iba pa yung nakita niya, nag-zombie. tapos bigla siya, dinambahan siya na parang, huwag mo akong sapakin. Oo. Kasi sasapakin kita. Tapos, Pinatay umalis siya. Tapos bigla niya, habang kumakain na siya ng pizza, lumabas siya sa likod, tapos sinakal niya. Sinakal niya. Hanggang mamatay. Mm. Tapos naging zombie. Tapos, ang nakalabas na murder. Murder na Tapos yung sumasayaw lumabas. siya. Galing. Sobrang galing. Meron ding isang beat doon na si Fred Armisen, mabilis lang eh. Pero kung nakita mo ulit, ang kinakain na pala niya is kamay. Yung arm. Arm talaga. So pag sapak niya, zombie pala yung sinapak niya. Kaya Parang siya hinabol ganun. ng mga Kaya siya zombie. hinabol ng mga zombie. Sa Eiffel Pagkatapos. Tower, sa pyramids. Tapos ano tang green screen lang. Kasi nagpasan lang doon kasi laki nila yung, yung picture. Di ba? Ganda. Grabe. Solid talaga. Pinag-usapan rin namin ni Red. Isa sa favorites ko. Pero I think naging corny. I think sila ata yung coin na yung Like a Boss. Oh, Like a Boss. And then Rick Ross, basically Rick Ross. Ah. Tapos ang favorite beat ko doon yung promote. Like yung thing na maangas sila pero Promote normal. synergy. Promote synergy. Tapos biglang naging seryoso yung put a gun in my mouth. Tapos biglang, pussy out. Na by the way, na si Seth Rogen. Yes. Siya yung boss. Yeah. Hindi siya yung Interview. nag-interview or parang tinatanong ko ano yung responsibilities niya. Yes. Parang ganun. Bakit ko ibibigay yung trabaho to sa'yo? Galing, galing. Galing. Napakawalang kwento. Asaya lang talaga rin ng mga music videos eh. Fuck a fish. Oo, may kinatouch siyang fish person eh. Ano, meron pang... ano yung pangatlong Dick in the Box, guys? I just had sex? O iba pa yun? Yung Golden Rule, 3-way. Yeah, si Lady Gaga. Lady Gaga. And sobrang, Roy. Nandito si Roy. Dito si Roy. Yung paborito kong joke doon sa 3-way, yung yeah. Tapos nag-stop sign. Tapos sabi niya, yeah, no. Kasi Bawal sila tumawid eh. Kasi, no. Tayo na rin, panoorin natin mamaya para ma-spot mo lahat ng visual yung jokes. three-way, hindi ka masyado yung golden rule. Yun dahil di sila mag-eye contact sa three-way, di ba? Parang ganun. Hindi, parang it's not gay if it's in a 3-way. Okay. Tapos yung favorite part ko rin yung literally, the way I knock on the boots. Tapos may nanak siyang ginagana niya. Tapos I think, Yun yung best produced na song. Marami yes, silang it's ganun. not the funniest, pero it's the catchiest. Oh, Pati yun. sa Mother Lover, nung ginesture nila na namatay yung dad ni Andy Samberg, gumanon siya. Gumanon siya. Parang gusto talaga nila yung ganun eh. Yung talagang in your face. Balikan natin yung Mother Love. Yes. Yung lyrics niya, my mom's been so forlorn ever since my daddy left. Cold. Cold. No one to hold her tight. Life has put her to the test. Tapos, my mom's been sad and gray
ever since he passed Passed away. away. Tapos yung passed away, gumanon siya. Gumano siya. Gago. Yung isa iniwan, tapos isa namatay lang yung asawa eh. Merong Ganda. snippet dun sa... Pakinggan ko Lonely Island fans kayo. Ibinenta sa akin ni Alexio to eh. Yung podcast nila, sobrang ganda. Maganda yung podcast nila. As in talagang... Kasi, kunyari tayo, we're comedy writers. Ah. And parang ang ganda ng peak talaga sa process nila. Kung paano nila maiisip na, okay, itong bagay na to yung gagawin natin, maangas sa kanta na to. Or parang, maganda yung kasi retrospective siya. So ngayon, yung comedy knowledge nila, ngayon, oo. ina-apply nila sa nila kung paano. Parang sinasabi nila, paano natin to papagandahin kung ngayon natin ginawa to. Totoo. And Maganda it's siya. almost always about pacing. Yung part na I'll push in that lady where you came out Not as a baby. That's a lot. Sabi ni Yorma, doon daw yung line na narinig ng nanay niya na sinabi niyang, I hate, this is the thing I hate the most. This is the worst thing you can do. Ganda. Ganda ng Mother Lover kasi Mother's Day sketch eh. Tapos Si Susan Sarandon. Susan Sarandon tsaka si Patricia Clarkson. Grabe. Na nandun din sa last. I could be your syrup, she could be my waffle, tas may waffle. Show enough. My mama loves bubble. That's like chamomile. Hold up. Give it to my mom. Doggy style. Yung Mother Lover para sa akin sa tatlo yung series na yun. Or Yun actually, yung favorite mo doon. I would go as far as saying baka yun din yung pinakamagandang kanta-wise. Pero nakakabitin kasi siya eh. Nabitin talaga ako sa But I think it's that good lang kasi. Maraming maganda para sa talaga akin, kung complete na song, I'm on a boat eh. Kasi talagang kompleto, pati yung T-Pain Bridge. Alam mo yun talagang... mga I Just Had Sex din, solid. I Just Had Sex, solid din. I Just Had Sex, solid. As a song, Oh, di ba? so, daming- Fucking binalik nila si Akon eh. Oo. Back to life eh. Di ba? Tapos ang daming artista rin na babae. Nandun si Jessica Alba. Tapos Blake Lively. Blake Lively nandun. Grabe. Tapos yung ending chorus niya is yung buong mundo kumakanta ng I Just Had Sex. Mahilig din sila sa ganun, no? Ang chorus Kasi I na ran so marami. far away, yun din yung dulo. And I ran. Ganda na. I ran so far away. How are you guys with the sketch yung Very Great Day? Yeah. So it's basically, napanood ba yung Very Great Day? Naalala ko. Hindi, So natagal basically, na. naka-cocaine siya. Tapos parang ang game is like, Ah. may musical pero sobrang high ko. Tapos biglang may parts doon na, what a great day. Tapos titingin lang siya sa camera, or is it? Oh, gago. Tapos May jump babalik- scare siya. May jump scare siya sa gitna. May jump scare siya. Tapos yung... Wala silang pakialam eh. Tapos yung, we can be like this because we live in the Matrix. Tapos nag-slow motion Matrix silang lahat. Pero ang punchline is, mag-isa lang pala siya. Tapos sobrang sabog. ADHD fest lang yung Gago. kanta na yun. Marami rin silang ganun na parang feeling ko pag masyado silang nagpakawala sa gusto nilang gawin. Maraming katangahan. Yeah. Balikan mo yung Backseats, man. Ina pinanood ko yun recently. Napanood natin, di ba? Parang, wow. Saan siya pupunta? Yung may gusto siyang puntahan na bakasyon, di ba? Sobrang weird. Tapos, sobrang random na... Basta parang naging basta tayo na hindi ko ma-explain yung Inaway Backseats, niya yung man. Backseats man. Tapos maya-maya hinahanap na niya. Tapos sinave niya, di ba? Sinave niya. Ang labo talaga ng... Mahilig sila sa ganung like... Yung magpi-play sila ng trope ng movie. Parang tapos ganun. if-flip nila. Flip nila in like a fucking stupid way. Ako, supported din ako ng Lonely Island movies. Yes, yung sabihin ko. Fucking love. Hot Rod. Hot Rod. Ang ganda. Popstar. Not well reviewed yung Hot Rod. Pero Pero I love it. mahanda yung I mga love it. tao nun eh. ahead of its time. Sabi ni Andy Samberg nung time na daw na ng Hot Rod yata. Parang summer, in between daw yun ng season sila sa SNL eh. na, Tapos parang, dahil nga bumokya, parang nung next daw na kanta na I Ran So Far Away yata yung unang, season premiere sketch eh. sobrang ganda pa nun. So Tapos, parang they need a win daw, parang ganun. ganda. Kasi di pa nila alam na cult hit yung Hot Rod na Kasi time na yun. kakalabas lang eh. Tapos wala, hindi gusto ng mga tao. Sa DVDs yata siya naging cult hit eh. Yeah. Ganda talaga ng Hot Rod. Ganda ng Hot Rod. In-introduce niya tayo kay Danny McBride. Yung favorite ko doon, si Danny McBride, yung may dala doon, like may part in peaceful protest pa yung nagmamarch. You're on a voice, tapos biglang, Tapos biglang nag-looting na sila. Nag-looting sila. Ang ganda.
Tapos bigla si Danny McBride yung crowbar ginagan niya sa sasakyan. May umiyak, may nagme-make-out na sa sasakyan. Tapos may mga nagbabap. Ang dami nilang out of pocket na punchlines doon na meron din yung Family Guy Cool Whip type na Cool Beans. yung Cool di yun, Beans? iba pa yun. Pangit to. Gagawin din yun. Sobrang Gagawan wild din din nun. yun. Yung Cool Beans. Pero yung whiskey, Whiskey. is that you pronounce it weird. Where do you get off? ang favorite ko doon sa Hot Rod yung si Andy Samberg. I'm going to my quiet place. Tapos nag-breakdance. Sa woods. Never, ever. Yung acting pa ni Andy Samberg, yung na-whip niya yung katawan niya. Sobrang galing eh. Tapos yung ending niya, nahulog siya mga 50 seconds na nahuhulog. Gumugulong siya. Sobrang tagal. Ang dami magandang bright spots ng Hot Rod. Writing sobrang ganda. Ang bobo ng plot, pero naintindihan mo yung stakes kahit medyo tinaihan nila yung yung convention ng mga tao. Ang ganda ni Isla Fisher, by the way. Ito pinakamaganda, I would say. Tawag doon si Bill Hader nandun. Si Bill Hader nandun? Solid Si din Bill siya. Hader, ramp builder ba siya or something? Siya yung parang engineer nila eh. Tapos hindi naman talaga. Kasi yung ending niya, nagsuntukan lang ata sila ng tatay niya. Hindi kasi yung pinaka-plot eh. Yeah, yung may sakit yung tatay niya. Ang plot niya is nagusuntukan sila ng airpot niya. Never pa siya nanalo. Never pa siya nanalo. Tapos magkaka-heart attack na. So, nagre-raise siya ng funds. By the way, Daredevil siya. Wannabe Daredevil siya. Nagre-raise siya ng funds para bigyan ng heart transplant yung airpot niya para makapagsuntukan sila ulit. Parang ganun. May sobrang slapstick na part doon yung nagwa-wave siya sa crowd. Tapos akala mo successful. Yung motor parang Ang layo na lang. Ang layo pala. Sobrang layo. Ganda. Chris Parnell nandun din eh as yung AM radio guy. May part din doon. Yung nagta-training siya sa final stunt, yung nagta-tai chi siya. Tapos biglang may matanda lang na sumasabay sa kanya. Tapos nilalagay yung oil sa kanya. Minabanyak na siya. Gusto ko panoorin ulit yung Hot Rod. Medyo matagal na since last watch ko sa kanya. Ang gusto ko sa kanya, it felt like parang something Adam Sandler would do. Yung Hot Rod. Yung marami siyang mga punchline na ganun, di ba? Na usually, may manyak na matanda, mga ganun. Or parang may mga beats lang siya na random na nagbabasa siya ng menu, tapos yung katabi pala niya, hindi marunong magbasa. Mga ganun klaseng katangahan. Para sa akin, ganun yung similarities niya eh. Yung Hot Rod. Para siyang modern day Adam Sandler movie. Parang ganun yung feeling ko. Daming bits, di ba? Parang ganun. Pero yung Popstar. Grabe Sobrang iba yung... Parang ito na yung nag-mature na Lonely Island. Ang daming cameo. Ang ganda ng music. Ginamit na nila yung powers nila rito. Ng Lonely Island card nila. Ang pinaka-bobong ginawa nila sa movie yun, sobrang daya. Nung nawalan ng battery yung camera. Tapos, there it is! The killer bee! Tapos dinidescribe nila. Bring out the flamethrower! Tapos maririnig mo lang lahat. Dennis, yun yung sketch ko eh. Sketch ko yung Solid Okay yung dinidescribe lang but they did it so better. Pero we did it first. Ang ganda ng tagal na ng sketch ko na yun. Yung gusto ko dun sa Popstar is, siya, silang tatlo yung bida. Kasi yun nga, magkabanda sila dati. Ano pangalan ng banda nila? Style Boys. Style Boys! The Style Boys. The Donkey Roll. The Donkey Roll. Tsaka Karate Guy. Yun yung mga kanta nila. Karate Guy. Iyo! Mga ganun. Tapos sino yung nagpaka-artsy? Nagpaka-artsy si yung character ni Akiva. Tapos nagtrabaho siya sa farm. Ang ganda nun. Pero yun nga yung gusto ko kasi hindi usually na-feature. Parang pag na-feature si Akiva at si Yorm, parang meron sila sariling thing. Yeah. Which is yung kunyari, just two guys nila. Just two guys. Silang dalawa may pairing sila parati. Tapos si I'm on a boat si Akiva at si Samberg. Diba? Tapos parang si Akiva at si Yorm, yung sports guys, diba? Hindi. Diba? Si Andy at si Yorm parang hindi masyadong nag-ano. So parang maganda na sa project yun. Silang tatlo yung bida. Tapos siya, parang, hindi ko alam parang love letter siguro siya sa music na ginagawa nila. Baka?
kasi ang ganda ng music na ginawa nila doon. Sobrang favorite ko yung... I'm not gay. Hindi. Yung favorite ko doon yung Bin Laden song. Yung Bin Laden, ang daya kasi. Kasi Lonely Island sketch lang siya nilagay sa movie. Basically, gumawa lang sila ng wrapper, ng parang container. Parang ito yung lahat ng gusto nyo na ginagawa namin. Ano yung ending ng Bin Laden song? Yung ending ng Bin Laden song sa music video version niya is parang siya, VR simulation lang pala. Sobrang hindi Hindi ako nandaan. Tatanggalin niya yung VR masks. It was all virtual simulations. Sobrang daya Ang ganda rin ng lyrics. But he wasn't in a cave. Ganda rin. So, i-reference niya lahat ng talaga. Which is, para sa akin, yung sumunod, hindi ko masyadong, alam ko trip mo yung... The Bash Brothers? The Bash Brothers. Visual poetry, man. Talaga ba? Pero nood ko siya na hindi ko masyado, like kilala ko si Jose Canseco, hindi ko masyado kilala si Mark Maguire. Pero kasi, parang... Kilala ko sila as players, pero hindi ko alam kung ano yung scandal behind it, yung Basically, roids. Parang, ang pinaka-widely known na nag-steroids na baseball player, I think si Barry Bonds pa. Parang siya yung pinakasikat, pero hindi ko alam na parang at least nabigyan tayo ng idea na parang kung sino nga sila. Pero nakaka-alienate siya kasi hindi malaking, hindi big ang baseball culture dito. I think, passion project lang talaga nila. I guess so. Meron silang kanta doon with Chester Bennington, rest in peace. Yung binabanggit lang niya yung things sa jeep niya. Sa Popstar. These are the things in my jeep. Bottled water. Tape record. Sa Popstar to. Sa Popstar. Yung Bash Brothers na yung pinag-uusapan Okay. Hindi to bago matulog. Ba't kinag-aaway? Hindi pala to. So, sige. Valid ang sinabi mo, Andrew. Pops. Nakakatawa yung pangalan ng weed na ginawa. This is Toad Cum. Wizard Fingers. Naging farmer siya. Pero yung movie na yun, parang may puso pa rin eh. Naman. May kurot pa. May kurot. Yung nagkabaligan sila. Medyo na-rush lang ako dun sa nalaman niya yung turtle niya galing pala sa mga kaibigan niya imbis sa nanay niya. Parang pinabigay, parang ganun. Binigay lang bigla. Tapos parang, okay, kailangan nila makipagbalikan. Ano yung kanta dun sa Popstar yung kasama si Adam Levine? Humble, man. Nakakatawa dun sa music video niya. Si Adam Levine, dilo-dog style niya sarili niya. Yung dalawang hologram ni Adam Levine. Dalawang hologram ni Adam. Willing din siya manggago. Feeling ko nakakatawang gayon si Adam Levine. May sinabi sila sa podcast dun sa I Ran So Far Away na alam ni Adam Levine na kailangan kong kantahin to ng seryoso to serve the joke. Kasi kung hindi, magmumukha siyang Kengkoy. Hindi siya ganun yung So parang... Give it your all. Well, di Michael Bolton. Seryosohin mo ba? Parang yun nga, si Michael Bolton dun sa Popstar, yung ending na song, yung Incredible Thoughts. Incredible Thoughts. Diba sobrang sineryoso niya yun. Tapos, Justin Timberlake cameo pa din sa dulo. Wala silang movies na after. Naked Gun na lang. Si Akiva lang ata yun eh. Ang alam ko na ginagawa nila is if two or more, at least two sa kanila worked on the same thing. Lonely Island Project yun. Ganun ang style nila. Okay, but meron bang kasama si Akiva dun sa Naked Gun? Hindi ko alam. Baka hindi. Malalaman natin mamaya. Mamaya pag nanood tayo. Tapos, I know there were boys nung high school pa lang. Kakaibigan sila nung high school. Grabe. Grabe. Yun ang friendship. Kakasama kayo sa SNL. Hindi nila pataas eh. Hilan sila pataas eh. Buti na lang. Sila. Tapos parang wala silang ego pa nag-uusap sila. Nakakatawa. Parang wala lang. Kami to. Tropa-tropa lang. Like normal kami. Guys sila. Walang ng Hollywood na talaga eh. No? Napanood mo yung bago nilang sketch? Meron? Marami. May mga bago silang songs na lumabas. Yung Sushi Glory Hole. Sushi Glory Hole. Yung sa SNL 50 nakita ko yung Sushi Glory Hole. Sakto lang yung Sushi Glory Hole. I think, siya, parang okay naman. Return to form, I guess. Parang, ang tagal. Naging busy sila lahat eh. Tapos, meron isang sketch. I forgot the name. Pero yung nadudulas lang si Emma Stone sa grape jelly. Alam mo yun? Hindi. Alam ko yun. Pero hindi ko alam kung Lonely Island yun. Pero parang SNL sketch lang ata siya. Pero it's very Lonely Island. Like, basically ang premise niya, nadapa si, parang High School Musical. Tapos nadapa si Emma Stone sa grape jelly.
Tapos yung next cut, Tapos pilay na siya. may pilay siya. Tapos ina-address siya na pilay. Tapos nadulas ulit siya. Tapos yung... Dalawa na yung pilay niya. Tapos yung mga tao, progressively uncomfortable na sila. Kasi yung sa uli, yung quadriplegic na siya. The great Kasi lahat sila nag-define talaga sila ng era eh, na parang I would say nag-define talaga sila ng style eh. Yung let's do something super heavy or maangas. Yung tones of maangas, yung tones of the in-betweens of it all. Like medyo ganun, medyo ganyan lang, 'di ba? And also yung celebrities being hella silly na sobrang kumakanta and everything. 'Di ba? So ito rin pala, kaya pakinggan nyo yung podcast. Ito rin sa pinakagusto ko insight sa Natalie's Rap is si Natalie Portman yung nag-pitch. Siya nag-pitch. Sabi niya, wild. gusto ko mag-rap. Tapos sila parang, Tapos nag-rap siya sa harapan nilang tatlo. Ng Lil Kim. Tapos sila parang, alam na namin gagawin namin. Sobrang saya ng Natalie's Rap. Sobrang ganda na Natalie's Rap. Para sa akin, may part 2 eh. Doesn't hit as hard kasi hindi ka na magugulat dun sa premise. Yeah. Well, alam kayo pagkakaiba kasi 'di ba yung premise nga yung Natalie's Rap, hindi kasing ganda. Pero yung Andy Samberg, Justin Timberlake, na-escalate talaga nila eh. Na-escalate talaga nila. Parang full on kamanyakan lang talaga yung dalawang ano eh. Like ako nung college ako, ganun kaluma yung Dick in a Box. Nung college pa. 1. Parang 2009 siya lumabas, diba? Ganun 2008. Put your dick in the box. Ganun. Gusto ko rin yung paggagawa sila ng bridge. Alam mo yung sa Mother Lover, yung nakatingin sila. It would be my honor. It would be my honor to be your new stepfather. It would be my honor to be your new stepfather. And when I'm in your mother, I'll never use the rubber. Takina talaga. When I'm in your mother, make me another brother. God damn. Sobrang gago eh. Pero, may isang sketch tayo na hindi ba pinag-uusapan. And I think ito yung, ito probably This like, ito yung nag-define sa generation ng comedy after yun. Grabe. Ano nga? Totoo. Ano nga? Dear Sister. Oo. Putang ina. Kung gusto mo talaga ng sobrang, what the fuck? Ganun eh. Like yung napanood ko siya, dati ang hirap hanapin nung... Naalala ko, dinownload ko pa sa torrent yung episode na yun eh. Para lang panoorin ko yung Dear Sister. Hindi pa siya, like, nung time na yun, hindi pa siya ina-upload sa YouTube. Kasi wala pang Lonely Island na pwede. Hindi pwede upload eh. Wala. Diba? Ang ganda nun, grabe. Dear Sister. Diba? Alam mo ba yung Dear Sister? Yun yung, what you say. Di ba alam yun? Yun yung, so, yung ending ng The OC ganun, di ba? Parang nabaril. Nabaril. Tapos nag-play yung Imogen Heap na song na yun. Yan, alam ko yung Imogen. Tapos silang ginawa nila. Ganun din, nagbarilan. Pero, maraming nagbabarilan. Tapos every time may mabaril, inuulit lang nila yung kanta. So same punchline lang. Pero na-escalate nila in a way na hindi mo maintindihan. Tapos yung dumating yung police. Oo, parang may joke pa nakapatong na kung ano yung binabasa niya, yun yung nangyayari. Sobrang galing. Tapos biglang yung huling part ng yung dalawang police, parang binabasa yung letter na parang, and then 2 policemen will show up and then they will shoot each other. Tapos parang sabi niya, sa tingin mo ba mangyayari to? Tapos bigla sila nagbarilan. Hard cut, nakatutok na yung baril sa kanya. Tapos in the style of yung The OC na. Ganda. Ganda nga nun, actually. Parang, pag nag-work yung punchline, gamitin mo lang paulit. Ewan ko ba, pare? Kasi mahirap eh. Paano mo nalaman yung escalation niya is kung ano yung nangyayari around it lang. Yes. Parang yun nga, may police na dumating, di ba? Tapos nagbarilan siya bigla. And yung turn na yun, I think, yung isa sa mga, kaya siya sobrang nakakatawa. Pero yung hinahabol dito ng mga tao, I guess, is yung randomness of the sketch. Kasi ang daming after nun, mga... Daming gumaya. Hindi na, parang na-inspire silang gumawa ng mga random shit nila. Parang, yung SpongeBob nag-turn din. Naging mas random na siyang cartoon, eh, no? Though part din yun ng parang time na yun, na gano'n na yung part ng, kumbaga gano'n na yung naging humor ng mga tao. Yeah, very random. Random. Walang punchline. Oo. Pero yung Lonely Island, meron pa rin eh. Like, well-crafted pa rin naman yung iba ng stuff. Tapos, like, meron silang, like, alam mo yung The Saxman? Hindi ko kasama din si Jack Black. Si Jack Black? Nag-saxophone. Very auditory. Kasi yung pag-saxophone, Saxman!
Sobrang Fucking play something sex, man. Sobrang ano lang, dura-dura lang. gago. Sobrang takot. Ang dami nilang ganun, like, yung people getting punched din, parang para sa akin, kung hindi ganun siya scored or hindi ganun yung music, nun hindi ka nakakatawa eh. Ganda na po. I think sobrang importante talaga yung Oh, music nila. musical talaga sila. Like, Yung that three-way, kung hindi magandang kanta yung walang kwenta yung wala songs. kwenta yung ano. Maganda nga yung, like, yun nga, best produced, I guess, na kanta Parang nila. yan, since the time of ancient Greece. Talking about Caesar, Caesar. baby. Kasi hindi naman si Caesar. Talking about Caesar, baby. Kaya yung influence din, like, hanggang ngayon, parang, pag nakakapasok ko sa mga meeting or parang nagkaroon ako ng opportunity na mag-pitch or something, minsan mabibriefan ka ng, may mga maraming influential shit eh. Pero usually, ang mga narinig ko parate is, gawa ka ng Hangover, gawa ka ng parang Modern Family, or gawa ka ng Lonely Island. Usually. Pating ganun. Parang Lonely Island may kanta. Parang ganun. Yun yung mga, gusto ko baga parang umaabot sa mainstream Pilipinas yung peg. So yun talaga naging influential talaga sila. Sobrang Ganda. So yan. Yun na. Anong, how do we... Yeah, how do we end? Walang ending tong ano na to. Parang sa Sopranos. Wala lang bigla. Biglang ending na, ano? Gaganon tayo. So mag-zoom in. Follow your dreams. Galang. Hindi, siguro, bigyan natin ng nasabi ko na yung favorite. Nasabi na yung favorite. Underrated. Baka underrated. Underrated? Meron ba? As a sketch or as a song? Kasi, yun nga, hindi pa nga natin scratching surface sa album stuff nila eh. Ay, hindi. Sobra na yun. Iba na yun eh. Oo, iba na yun. No. Mga ano lang to, mga sketch lang dapat. Sige. Kasi kung nag-album stuff tayo, teka, hanap ako ng ano dito. Tapos pag natin kung mag-a-agree tayo. Sabihin mo kung underrated o properly rated. Ganun. Ang reception. Ano ba? Ito na. Screen Rant. Sa Screen Rant, ito. Pinakaunang nasa Google. Ay, ito ba yung best? 15. Kasi meron listahan talaga. Updated siya. May Sushi Glory Hall dito. Meron listahan talaga na ang number one ay, I think, I'm on a boat eh. I Run So Far Away. Hindi. Pero nasa criteria. Meron silang tinatawag na criterion list of Ito Lonely na, Island ito na sketches. nag-load. Okay. Yan na yun? Mother Lover number 1. Parang pwede naman. Pwede. We all raved Yun about din talaga yung parang I feel like that, like alam the mo, perfect sikat na sequel. sila. Sikat na sila for Dick in the Box, Crazy Sunday, Lazy Sunday. pero Jizz in my pants. Lazy Sunday tsaka Jizz in My Pants tsaka Natalie's Rap. Pero yung Mother Lover talaga Na-escalate feeling ko niya eh. Ganda eh. feeling ko talaga yung Mother Lover yung talagang In-enhance niya yung sikat ano. na kami. Finalo-upan pa namin ng ito yung My Oo. Beautiful Dark Twisted Fantasy ng Maganda Lola. yun kasi unang sequel siya na parang hindi yata in-expect ng mga tao na gagawa sila isa pa eh. Diba? Hindi. Tsaka talagang pinakita nilang i-sequel siya kasi yung simulang shot nun, di ba? Oo. Tinapon nila yung dick, box. So number 2, Lazy Sunday. Agree. Okay naman kasi ano siya, the It's origin. what- It Yeah, put it's- them on the map. Yeah. Put them on the map. Parang yun. Pag It was scary when the question went out. We just said Matthew Perry. Yeah, but- The Shooting, aka Dear Sister, Dear number Sister. 3. Okay. higher ba dapat? Parang dapat mas mataas yung, mas mababa yun. Kasi Lazy- 1 to papunta Wait, to. mas mataas siya sa Lazy Sunday? Hindi, number 3 nga siya eh. Hindi, medyo mahirap eh. Kasi kailangan natin marinig ko na number 4. Number 4, Dick in the Box eh. Personal preference, mas prefer ko talaga Dick in the Box. Ako rin eh. Oo. Okay. 7. 5, Ay, 6, 5. Jack Sparrow. See? Ang ganda na Jack Maganda kasi. Sparrow eh. Maganda, pero mas maganda din, I Ran So Far Away. This is the Hindi, tale biased ka lang. of Biased. Tony Montana. Like a Bus yung number 6. Gets. Okay. It's just Okay. been overused. Pero, The Curse? The Curse? Si John Hamm? Si si Sergio. Si Sergio. Si tangina Sergio. na. Nakalimutan natin yan actually. Ang ganda. Maganda rin yun. Para siya, Ah, para siya, thinner. Yung I base, Just Had Sex number 8. it's really low Really kasi good, pinaka-sikat nila eh. Bin Laden song number 9. Yes. I fucking love This, nila. actually, medyo agree ako sa list. Boombox. Ang baba nung I'm on Julian a boat. Casablancas. 11 yung Like boiled I'm on a boat. Goose. Parang imposibleng matalo to kay sa Boombox. I saw a Spanish guy doing the Yung butt, I'm on a man. boat para sa akin number 3 dapat eh. Ano Jose and Mark number Jose. 12. My name is Sakto Jose lang. and Mark. Oh, Kasi di mo sakto lang. nagustuhan eh. 13 Jizz in My Pants. Okay. Okay.
It was 14. Kanina ko pa, habang nasa grocery, kanina ko pa kinakanta to. Threw it on the ground. Threw it on the I ground. did not. Man, that's not my dad. That's a cell phone. Tapos ang angas ng pagka-shoot, yung slow motion ng pagkabasag Oh. ng mga things. Yun din, ano din yun? Sa music din yun. I threw the rest of the cake too. Yes. It Kasi could be yung una isang slice lang. Tapos yung buong cake. It's bone cake. Tapos yung mukha ng bata, tapos may wind. Happy birthday to the ground! Ganda lang niya. Ano ba? Ang pinakahuli was Ano to, top 10? top 15. Ah. Nako, nawala. Yan. Internet. Si Ano ba Ras- yan? Nawala yung internet. Si Rust. Si Ross Trent. Ang pangit. Yeah. Hindi si Rastret yun. Gago, sobrang gusto ko yun eh. Hindi A Rastret. DVD of Cool Running. Sushi Glory Hole yun. Sushi Glory Hole. Dulo. I like it. I liked it. Ang ano nun eh, parang, uy. Shinark Tank nila eh. Wait, muna kayo Oh, malis. teka lang. Lagi natin ginagawa yun. Yung pasakay na sa kotse niya. Okay. Meron dito ang Seth Meyers picks Ayan. the best Lonely Yan yung Island criterion. short of all time. Vulture. No, ginawa nila for that. Teka lang. Oh my God. Big shape Nako, tapper. kailangan ko i-register to read this article. Pakita nyo na. Show it to us. Show. Wala, hindi ko maano eh. Hindi ko magawa. Very I think I'm on about ang number 1 nila. Kasi head to head nila yun eh. Sabi ko nga eh, I'm on a boat. I would say, top 3 na lang para matapos to. Ako, real quick, top 3, Mother Lover, I Ran So Far, either I'm on a boat or... Hindi, sige, I'm on a boat. Tatlo. Yan. Okay. Lettuce. Wow. Deep cut eh. Backseats, man. Backseats. The Boo. Fucking hirap eh. Kasi yun nga. Castaways, pare. Castaway. Castaways. Ano? Ang ganda ng mga beard nila. Sorry, Panoorin, awesome town pare. na yan. Awesome Di ba town. nga natin pinag-usapan ng awesome town? Ah. Mother Lover, syempre, Bin Laden. Yun talaga, kinuquote ko siya eh, madalas. He wasn't in a cave. Kasi sabi. Tapos, nag-iisip ako ng hindi mo sinabi. Hindi mo kailangan. Laser Cats. Laser Cats. Laser Cats. Na, yung Laser Cats na kasama si... Hindi, 2 medyo hindi ko nagustuhan eh. 3D ata. Yung kasama nila si James Cameron. Ah, okay. Di ba? Hindi ko alam. Kasi ano eh, parang, ano ba, hindi, meron sila yung ginaya nilang E.T. 1 for 1 eh. Meron? Oo. As Laser Cats? Oo, Laser Cats din. Basta Laser Cats, the series. Asarap niya binge watch kasi nagagalit lang si Lorne Michaels progressively dun sa sketch na yun eh. Anyway, yun, Laser Cats. Saka nakakatawa minsan pag may learn involvement. Ibig sabihin, In-approve niya eh. in-approve niya eh. Oh, sige, gagawin niyo ako. Parang ganun. Meron, sorry, hindi ko na-mention. Alam mo yung sketch na, Andy's dad? Jonah Hill. Jonah Hill. Ayun, Oh naglaplapan my God. siya. Oh, grabe Grabe yun. Yun yung isa sa mga head writer ata ng SNL dati. Si Seth Meyers. Hindi, yung tatay doon, yung nag-guest sa Conan, tapos sinabi niya si Jeff Epstein, tropa niya. Siya ba yun? Basta yung writer. I'm drawing a blank. Pero siya rin yung nasa Billy Madison. Yun, Siya rin sino, di ba? Yung nagtatanong. Minty, the candy cane who briefly fell on the ground, di ba? Hindi, Di ba siya? hindi. Ay, iba ba yun? Basta yung Yung guy na yun. Siya ba yung tatay ni Andy Samberg dun? Sa sketch? Oo. O siya yung nagsulat? Siya yung nakipaglablaban kay Jonah Hill. Tapos, ang ganda nun, na parang pinag-uusapan nila, di ba? Na parang, yeah, I've been dating your dad. Ganun. Tapos yung ending niya, si Bill Hader dumating. Tapos sabi niya, it's talking about Andy's dad. We're fucking. Gamanin siya. Tapos tumingin siya sa camera, tapos nakalagay, created by Lorne Michaels. Ang ganda. Jim Downey. Jim Downey. Ang ganda ng... A great... Siya ang ganda ng writing sketch part. na yun kasi straight man si Andy Samberg. Straight man. Siya yung straight man doon. Siya yung straight Tapos man doon. ano yun, si Jim Downey, siya yung writing partner ni Norm Macdonald. Putang ina. Doon, kaya ang galing ganun eh. Bilis Andren. Pero take mo lang tayo. Bilis. Tagal. Kanina ka pa dangat turn na kami dalawa nung wala kang ginawa. Kasi hindi ko na lang sasabihin. Naglaro ka lang ng Google Oy, wag kayo Google mag-away. dinosaur sa utak mo. Hindi to bago matulog. Bilis na go. Jack Sparrow, number 1. Yep. Pangalawa, Mother Lover. Tas yung huli. Sige. Ano? Jack Sparrow, Mother Lover. Tas, Like a Boss. Kasi ang favorite ko talaga doon yun, get rejected, put a gun in my mouth,
Pussy out! Shit on Jeb's desk. Akala ko sasabihin mo, isa sa mga pics mo yung yung si Emma Stone, tas malaki yung put niya. Ay, she got a huge butt. Look at this butt. Sobrang. Nakita, alam mo yun, kasi. Mga hindi natin na-mention mga Shironi, gano'n. Shironi nga pala. Shironi, speak up. Tapos nakakatawa din kasi yung pagkakanta ni Rihanna, pag sinasabi niya yung lines niya, sinasabi niya yung lines niya in a Rihanna singing voice. Yung mga ad-lib. Galing. They can't hear you. Parang gano'n, diba? Speak up! Speak up! Speak up. Dami magandang... Pero Lonely Island ba yun? SNL yun eh. Lonely Island yun. Lonely Island yun. Kasi nasa album nila yun. Shironi. Shironi. Okay. Yun. Thank you so much for indulging us again. Another deep dive episode. Pare. Pwede na tayong umahon. May nagsuggest sa akin. Pwede na tayong umahon. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.